remove ako, ilog-out natin. Okay? Yung kay Mr. Simine. Si-user tayo. Gamitin natin yung administrator. Para, baka sabihin nyo, naglolo ko si sir. Ano lang, sabi lang, hindi naman totoo yung sinasabi ko. Okay? Ilalagay natin yung administrator, bubuksan natin yung folder ni Mr. Simine sa pilitan po. Okay? Dapat po kasi, di ba, unang rules, kung sino lang yung may-ari, username, password na may-ari ng ganung folder, siya lang po pwede magbukas. Ngayon, pag pinersa natin buksan yan, hindi na po makapag-save yung user na yon. Okay? Punta tayo dito. Buksan natin yung roaming. Kay Mr. Simine, buksan natin, continue, security. Okay, everyone na natin. Para kahit sino pwede magbukas. Lagyan natin is everyone. Okay, then apply. Okay, okay. Okay, balik tayo, then buksan natin. Continue. Nakikita nyo, nabuksan natin, tama ba? O hindi nyo nakikita, guys. Okay, security uli. Buksan natin. Sa pilitan na po ito. Okay? Ngayon, malalaman ni user kung may nagbukas na kasi may lalabas na pop-up error sa kanya. Sa may bandang time and date. Okay? Back uli natin. Buksan natin yung desktop niya. Eh, nakita nyo, di ba? May folder. Okay? Sa pilitan po yan. Lahat ng pwedeng gawin natin, everyone yan. Ayun, nakita nyo guys, di ba? Edit natin. Okay? Access, kasi hindi pa naka-everyone. Everyone ulit natin. Yung security, advance, ganyan po, kahirap magbukas ng folder na hindi sa'yo. Na dapat, sarili mo. Okay, kahit ikaw ay administrator na, wala ka pa rin karapatan sa privacy ng iba. Okay? Kailangan mo magpaalam. At gamitin yung account niya, hindi yung administrator account. Okay, edit natin. Ayaw pa rin. Okay, naka-deny na. Okay. Pero nakikita niyo yung files, tama ba? Pero pag kinapi ko yan, hinis ko yan dito, try natin. Ayaw. Okay. Mayroon pa kasing ibang gagawin bago mo mabuksan yan. Okay. Wait lang ha. Ayun, wala to. Lagyan natin. Everyone. Then, dapat naka-full control yung everyone, ha? Nakita nyo, di ba? Kay Mr. Simine lang ang pwede bukas ng files na yan. Right-click natin, edit. Nakita nyo, guys? O, hindi. Yes, sir. Hindi. Nakita nyo, nabuksan natin. Ngayon, ilalag on natin yung account ni Mr. Simine sa computer na gamit niya. Using yung username, password na binigay sa kanya ng server. Dapat may lalabas dito sa may bandang gilid na to, sa may time and date na error. Okay? Screenshot natin ha, para makita nyo. Grabe, lamig dito. Negative 19. Ay, negative 19, positive 19. Wala pa akong dalang jacket. Nandito kasi sa loob ng data center, hindi pinapatay ang aircon. Dalawang aircon dito eh. Kasi pag nasira yung isang switch dahil sa init, dahil sa moisture ng init o sa sobrang lamig, 200,000 ang mawawala. Yan, nakita nyo guys? Yan. Okay, open ako ng notepad ha, sa mismong unit ko. MS Paint pala. Okay guys, nakita nyo error? Ba't ayaw? Hindi na screenshot. Nakita nyo ba yung error guys? Matagal. Nakita naman, sir.
Logout natin, pakita ko lang, screenshot natin. Hindi ko pala na-screenshot kasi nasa loob ako ng virtual OS. 2018 CPE. Sa sobrang tagal niya pag nasira ng security. Kasi mag-sync na yan eh. Okay guys, kaya dapat yung server nyo, pag ginawa nyo yung rules na yan o features ng server, dapat mabilis yung server nyo, hindi yan naka-tower ha. Yan ay naka-mainframe. Okay, punta tayo sa MS Paint. So guys, ito yung magiging error niya. Yan. Kaya natin. Kita nyo ba? Si sir, galit na galit to. Pinakita talaga yung ano. Ayan guys, nababasa nyo? Yes, sir. Okay, ibig sabihin yan, pag yan ang lumabas, is either, dalawa lang po ang error. Hindi kayo naka-connect sa server, kasi putol yung cable nyo, o hindi kayo naka-domain na, or may nagbukas ng inyong folder sa network. Using server o network, o yung mga computer sa network, nabuksan yan. Okay, isa yan sa mga magandang security proper roaming na wala kay folder redirection. Kasi kay folder redirection, kahit nabuksan na, hindi ka mo alam kasi walang lumalabas na ganito. Lalabas lang yun sa folder redirection pag hindi ka connected sa network o wala kang cable o yung cable sa computer mo, yung network cable is disconnected or hindi ka naka-domain, lalabas lang yun pag kay folder redirection. Pero kay proper roaming, dalawa po ang titignan nyo, is either nabuksan niya ng iba at hindi ikaw ang nagbukas o username mo ang hindi nagbukas niyan, o binuksan niya ng or disconnected ka sa network o tanggal yung cable mo, or kaya hindi ka kasama sa domain o inan-domain yung computer mo. Yun lang po yung magiging error nyo dyan. Pero kung alam mo naman ikaw yung naka-domain at naka-login, ibig sabihin po, naka-login ka using username password mo at yan ay lumabas, ibig sabihin po may nagbukas ng iyong folder sa mismong server. Okay? Kasi yung folder mo is naka-profile roaming, isa sa mga security niyan, ikaw lang po ang pwedeng magbukas. Pero pag mayroong ibang user, kahit yan ay network administrator account ang nagbukas niyan, masisira yung security kasi dapat kung sino lang yung user, siya lang po ang pwedeng magbukas. Okay? Yun lang po guys sa pinagkaiba ng profile roaming sa folder redirection. Ngayon guys, any question about sa folder redirection and profile roaming? Wala na nagsalita. Guys, nandiyan pa ba kayo?